Kung meron man isang bagay na kailangan tayong matutunan na gawin upang maging isang tao na kinalulugdan ng Diyos ay ito ang consistency. Naniniwala po ako na ang isang malaking dahilan kung bakit hindi tayo lumalago o hindi tayo nagmamature ay dahil wala tayong consistency sa ating paglakad sa direksyon ng Diyos. Alam kong hindi po madali dahil kahit si Pablo na isang alagad ng Panginoon ay inamin niya na may mga bagay na gusto niyang gawin pero hindi niya nagagawa at yung bagay na ayaw niyang gawin ay yun ang kanyang nagagawa. Naintindihan niya na mahirap maging consistent pero sabi niya buti na lang nariyan ang Panginoong Jesus na tutulong sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kapangyarihan. Magandang araw pong muli sa atin lahat mga kapatid. Ako po ang inyong Ate Jen. Salamat at muli na naman po tayong magkakasama-sama upang magpalakasan sa pamamagitan ng mensaheng ibibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Dalangin ko po ang paglago nating lahat sa pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa Kanya matapos nating marinig ang sasabihin niya sa ating lahat ngayon. So, paano nga po ba tayo magiging consistent sa pagpapalago at pagsunod sa ating Diyos? So, meron po tayong 4 na paraan kung paano tayo magiging consistent. Okay? So, 4 ways to be consistent in your walk with God. So, meron tayong acrostic na CARE. C-A-R-E. First, carry your cross daily. Second, affirm your vow of love and commitment to God. Third, remain watchful to Christ's return. And lastly, engage God in every aspect of your life. So, balikan natin yung number 1. Carry your cross daily. Kung gusto nating maging consistent ay pasanin natin ang ating krus araw-araw at huwag tayong susuko. Sabi sa Lucas chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano ang ibig sabihin ng pasanin araw-araw ang kanyang krus? Maraming tao sinasabi nila na ang lahat ng bagay sa buhay nila ay krus na pinapasan nila. Halimbawa, yung anak nila, krus daw sa kanila kasi pasanin nila araw-araw. Yung trabaho, mahirap. Yung boss, masungit or masama, 'di ba? Pasanin daw 'yon. Or yung asawa nila, irresponsible, nanloloko, babaero. Sabi nila, pasanin daw 'yon at isa daw yung krus. So mga kapatid, hindi po ito ang ibig sabihin ng papasanin natin yung krus. Ang pagpasan po ng krus ay utos ng Panginoon upang magsakripisyo at magtakwil tayo ng ating sarili. Ang isang tao na gustong maging alagad ng Panginoong Jesus ay dapat willing na mamatay. Itatakwil ang sarili at susuko sa Panginoon upang lumago ang pagmamahal natin sa Kanya at lumago ang pagsunod natin sa purpose niya sa buhay natin at hindi yung purpose natin mismo. Maaaring sinasabi natin na marami na tayong paghihirap, marami na tayong krus na pinapasan sa buhay. Pero tandaan po natin, ang pinaka-importanteng krus na papasanin natin ay ang kabigatan o burden na ilalagay ng Panginoon sa puso natin na gawin yung purpose niya para sa ating buhay. Ibibigay natin yung buhay natin sa Kanya araw-araw para tuparin ang paghahanap sa mga naliligaw at gawin silang alagad. Gagawin natin ito kahit kamatayan pa ang kapalit. So sabi ni Billy Graham, Jesus knew He would die as a common criminal for saying and doing the right things, and He expects His disciples to do the same. So kapatid, alam ng Panginoong Jesus na mamamatay siya para lang mailigtas tayo, pero gagawin niya pa din dahil mahal niya tayo at ito ang inaasahan niya na gagawin din naman natin para sa iba. Hindi ibig sabihin na magsisuicide tayo kung hindi ibibigay natin ang buhay natin sa pag-abot ng mga naliligaw at paggawa ng mga
alagad. Kaya tayo naligtas ay dahil may mga taong nagbigay ng buhay nila sa Diyos para ipangaral ang kaligtasan, at ngayong naligtas na tayo ay tayo naman ang magbibigay ng buhay para sa iba. So papasanin natin yung krus natin sa bahay, krus natin sa trabaho, eskwelahan, sa komunidad, na kahit maraming tao ang magalit sa atin, kahit maraming tao ang umuusig sa atin, kahit maraming tao ang magtawanan sa atin, na kahit mawalan tayo ng time sa mga hobbies, sa mga sports at entertainment natin, ay gagawin pa din natin ang pag-abot sa mga naliligaw at gawin silang alagad. So itong ginagawa po natin na pag-share ng mga words of God through social media platform ay isang paraan para maabot po yung mga taong naliligaw. So anong ibig sabihin ng pagtakwil sa sarili at pagpasan natin ng ating krus araw-araw para maisulong natin ang kaharian ng Diyos at matuto tayong magpatawad? Ito yon, matuto tayong magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin upang madala natin sila sa Panginoong Hesus. Matututo tayong magbahagi ng mabuting balita sa mga taong nakakahalubilo natin at hindi natin iingatan ang ating sarili para hindi tayo mapahiya o ma-reject. So sasabihin natin ang pananampalataya natin sa ating pamilya kahit pa nga itakwil nila tayo. Ipapanalangin natin ang ibang tao kahit na maaabala ka sa sa ating gawain. Ang ibig sabihin ng pagtatakwil at pagpasan ng krus ay gagawin natin ang lahat para maisulong ang kaharian ng Diyos sapagkat tayo ay alagad niya. Willing tayong isakripisyo yung time, yung talent, yung treasure para sa kapakanan ng ibang tinatawag din ng Panginoon. So ang buhay na ito ay pagiging selfless. Willing tayong matapakan ang ating pride, willing tayong umalis sa ating comfort zone. Hindi ito paghahanap ng sariling pleasure o kaaliwan o paghahanap ng sariling material gain. Hindi din ito pagmamahal sa sarili to the point na ititigil natin ang ginagawa natin para sa Diyos kasi nagiging mahirap na para sa atin. Kapatid, kapag consistent tayo sa pagtakwil ng sarili natin at pagpasan ng ating krus ay saka natin mararanasan ang makabuluhang buhay. Parang baliktad, no? Dahil kung kailan mo tatanggalin yung sarili mo ay saka mararanasan ang totoong satisfying na buhay. Sabi po sa Mateo chapter 16 verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Mga kapatid, ano ang iniingatan natin sa ating buhay? Yung ambisyon ba natin? Yung pangarap natin sa buhay? Yung plano natin sa ating career? Yung negosyo natin? Kapatid, walang masama sa mga ito pero kailangan natin mai-align sa plano ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Tingnan natin po ang susunod na verse sa Mateo chapter 16 verse 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang may ibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Amen. Kapatid, ano ang mapapala natin kung makuha natin ang pangarap nating bahay, 'di ba? Pero hindi natin nagagawa ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Ano ang mapapala natin kung makuha natin ang lalaki o babae na gusto nating pakasalan pero hindi naman niya kilala ang Panginoon at pagkatapos ay nahila pa niya tayo palayo sa Panginoon? Ano ang mapapala natin makuha natin yung gusto nating kotse pero hindi naman ito nagagamit para sa kaharian ng Panginoon? Ano ang mapapala natin kung naipaglaban natin yung karapatan natin kung mawawalan naman ang karapatan nating maging anak ng Diyos na inaalok sa atin? Ano ang mapapala natin kung nakaipon tayo ng maraming bahay dito sa lupa pero sa langit ay wala tayong lugar? Kapatid, ano ang hinahabol natin sa buhay? Ano ang mapapala natin sa Kanya? May pagpapalit ba natin ito sa ating kaluluwa?
Kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon at nais niyang magkaroon tayo ng totoong buhay na hindi natin maipagpapalit sa kahit anong material na bagay. At ang maganda sa buhay na ito ay mananatili hanggang sa langit. So kapatid, kung gusto nating maging consistent ay hindi tayo mabubuhay para sa ating sarili. Kung hindi, mabubuhay tayo na para sa ating Panginoon sa lahat ng natitira nating araw dito sa mundo. So paano natin gagawin yon? Papasanin natin araw-araw ang krus kahit mahirap. Sisiguraduhin natin na walang makakapigil sa atin para magamit tayo ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Okay? Kaibigan, tanungin natin sa ating sarili, ano ang humahadlang para ibigay natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat-lahat ng ating buhay. So yan po yung sasagutin natin. At kung gusto nyo po na mga ganitong content ng ating mga videos, please follow po kasi meron pa po tayong mga susunod na mga topic at para matapos po natin itong 4 na paraan kung paano tayo magiging consistent sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Okay? At tulungan nyo po akong sa katuparan itong ating adhikain na mag-share ng mga words of God sa through social media platform nang sa ganon ay marami tayong mga abot na mga taong na mga kaluluwa na naliligaw. Okay? So maraming salamat po. Don't forget to follow and subscribe. Thank you so much and God bless everyone.